natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng July 26, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin na nananalasa ang bagyong si Karina dyan po sa may China, pero patuloy naman itong hinahatak ang habagat na siya pa rin pong nagdudulot ng patuloy na maulap na kalangitan with isolated rains dito po sa malaking bahagi ng Luzon dahil patuloy pa rin po itong hinahatak ang habagat. Habang ang panibagong banda naman ng sama ng panahon na ating minomonitor na nandito na nga po sa loob ng ating area of responsibility sa silangan ng Mindanao ay tumaas na po ang tsansa nito na maging bagyo for the next 24 to 48 hours at kung maging ganap na po yan na bagyo ay tatawagin na po yan sa local name na bagyong Dindo. Hindi pa naman po ito nakitaan ng landfall scenario, posibleng sundan nito ang dinaanan ni bagyong Karina pero posible pa po ang biglaang pagbabago kaya patuloy po tayong magantabay sa mga susunod po na updates at ito nga po pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon dahil sa habagat ay maulap ang kalangitan with isolated rains dyan pa rin po sa may Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Quezon, Camarines Norte, Mimaropa, Panay Island, northern part ng Negros, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Eastern Samar, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains sa ilang bahagi pa rin ng ating bansa hanggang mamayang gabi po kaya mag-ingat pa rin tayo sa posibleng banta pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atin naman po mga baybayin, dahil po sa habagat ay iwasan na po muna natin ang papalaot sa western seaboard ng Luzon, extreme northern Luzon seaboard at silangang baybayin ng Cagayan dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2.8 to 4.5 meters high. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pang-karagatan.